nagamit lang sila, pinalabas ni Colonel Leonardo na involved ito sa drugs, hindi pala daw siyang ipapagawa. So that is why, ang ibig sabihin sa police person, yung operation, pagpatay ng isang high-value individual. Yun ang gano'n. Then eventually, sinabi rin ni Colonel Leonardo na ito raw ay involved sa droga. Pero hindi naman totoo yun. But anyway, yun ang presentation ni Colonel Leonardo. So una, nagdadalawang isip talaga si Colonel Santi Mendoza. But eventually, sinabihin din siya na baka ito ay makatulong sa iyong police career. So naging interesado naman siya, no? After a few months, lumagpas, mga 3-4 na buwan, tumawag na naman uli noong February 2020 itong si Colonel Leonardo at tinukoy na kung sino yung target. Sinabi na sa kanya na ito ay ang target is si Attorney Wesley Barayuga na nagtatrabaho sa PSO as Corporate Board Secretary. Since mataas na opisyal yung tinutukoy ni Colonel Leonardo, nagsabi si Colonel Santi Mendoza na kailangan niyang gumawa ng verification, intelligence work, no, to identify the person. Sabi naman ni Colonel Leonardo, hindi na kailangan. Dahil ang magpo-provide ng lahat ng information sa iyo si Colonel Ruy Nagarma, na yun na nga ang umupong PCSO chief at that time. So, sinabihan siya na maghanda ka na. Ibig sabihin, planuhin na yung pagpaslang kay Wesley Barayuga. So, may nakilala siya, dati na niyang kilala ito, dating pulis din. Si dating Corporal Nelson Mariano, alam niyang maraming itong contact na guns for hire. So, na-contact niya si Nelson Mariano, sinabihan niya na, pare, merong operations, maghanap ka ng isang hitman. Eventually, nakahanap nga siya ng hitman itong si Nelson Mariano, ang pangalan ay Loloy. No? Then sometime on June 2020, tumawag na naman uli si Colonel Leonardo kay Colonel Mendoza at napag-usapan na nila. Then, sinabihan siya ni Colonel Leonardo na may tatawag sa iyo, yung certain talks, no? Tatawag kay Colonel Mendoza para ibigay na yung mga detalye ng impormasyon tungkol kay Wesley Barayuga. So after that, tumawag nga yung talks, and then on July 2020, nangyari na, July 30, 2020. Pero bago pa nangyari yon, binigyan ng pick-up ni Colonel Ruy Nagarma si Wesley Barayuga. Kasi itong si Wesley Barayuga, hindi mo nga ma-surveillance dahil nagpa-public transport lang. So hindi mo malalaman kung saan siya sumasakay talaga. So nung nabigyan na ng pick-up, may plate number, may description, on the day of the killing, tumawag na itong si Tox. Then, pinakita na yung litrato ni Wesley Barayuga, binigay na yung description ng pick-up, binigay na rin yung plate number ng pick-up. So, yun na, nung July 30, doon na traffic si Wesley Barayuga, doon na pinaslang siya ng certain Loloy. After nung insidente, the day after, tumawag ulit itong si Tox kay Colonel Mendoza, at sinabihang nandito na yung pera ninyo. So binigay ni Tox yung 300,000 pesos doon kay Colonel Mendoza. Binigay naman ni Colonel Mendoza yung pera doon kay Nelson Mariano. Ang ginawa naman ni Nelson Mariano, binigay yung 40,000 kay Colonel Mendoza, yung 60,000 sa kanya, at 200,000 pesos binigay naman doon sa hitman na ang pangalan ay si Loloy. Yun po ang buong pangyayari. Ngayon, itong si Tox pala, we found out, meron na po kaming picture, hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa pala sa PCSO. Pero we are doing a background check para makuha ang tunay na pangalan niya. But we understand, mula nung lumabas kahapon si Colonel Mendoza, ay hindi na raw makita doon sa PCSO compound. Testimonyo ni Colonel Mendoza, kaya nga siya lumabas, kasi ngayon, na-realize niya na inosente pala si Wesley Barayuga. Nagamit lang sila, pinalabas ni Colonel Leonardo na involved ito sa drugs, hindi pala. In fact, mabait na tao ito. You know what? He's a very simple person. Alam mo naman, pag nagtrabaho sa gobyerno, mayroon na tayong mga mga trappings of luxuries, no? Pero si Wesley Barayuga, even though he was already a corporate board secretary, nagko-commute lang yan, public transportation.
Napakasimpleng tao po yun. Matinong tao yan. At saka kahit na yung mga mista niya sa PMA Class 83 will vouch for his integrity as a person. So, I do not believe. Kahit na yung PDEA, sinabi nila, lumabas yung pangalan ni Wesley Barrioga, patay na siya. Nung buhay pa siya, wala namang lumalabas. So, it was an afterthought, ika nga, kung sa English pa, nung natapos yung pagkapatay kanya, para ma-justify nga, na pinaratang siya na siya isang taong involved sa drug operations. Pero